Hi guys! Magandang gabi man or tanghali or umaga dyan sa Pinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ana May Vargas Benevista, OFW dito sa Saudi Arabia. Meron lang akong i-share sa inyo guys about sa mga nakaranasan ko sa buhay. And mostly regarding about sa utang. Yung nag-put up ka ng business na galing sa utang tapos hindi ka marunong mag-manage. Yun yung nagawa ko sa buhay ko na sobrang nagsisi ako na hindi ko na-manage yung ng maayos yung negosyo ko. Kasi way back 7 years ago, hindi ko pa kasi nalaman na meron palang mga nagba-vlog about business, about sari-sari store. So wala akong ka-ideya, wala akong mga alam na mga tips kung paano ko i-handle or paano ko i-manage yung business ko, yung maliit kong negosyo. Kaya ayun, yung sad to say, yung business ko na yon nalugi. Yes, nalugi siya dahil sa hindi ko napag-isipan na sana bago ako nagtayo ng business ay sana pinag-isipan ko muna, pinag-aralan ko muna. So yun, nag-decide ako na magtayo ng business tapos ayun, sayang, nalugi. Kasi hindi ko alam kung paano siya i-manage. Yung pera na pinagkapital ko ay iniloan ko yun. Niloan ko mga 6K. Ano yun, every week nagbabayad. Tapos ayun, pinatayo ko yun ng maliit na sari-sari store. Mga ilan lang yun, mga hindi pa yun masyadong marami, 5K, konti pa lang yun. Ayun guys, gusto ko lang i-share na bukas na yung isipan ko about sa terms of utang. Kasi sobrang nagsisi talaga ako na niloan ko yung pera para sana sa business na pangarap ko. Gustong-gusto ko talaga yung sari-sari store. Yes, sari-sari store. Pangarap ko talaga yun. Kaya nag-decide ako na umutang ng pera. So ayun, nalugi lang. Tapos yung mga kapitbahay ko, yung mga friend ko, kilala ko, inutang lang yung mga paninda ko. Kaya ayun, hindi ko na manage yung mali yung paraan ko sa pag-handle ng sari-sari store. Kasi nga, panahon nun, hindi ko alam na meron palang nagbablog about business, about sari-sari store. Kasi hindi naman ako nanonood ng YouTube dati. Kasi busy ako sa buhay ko. Busy ako sa pag-aalaga ng mga anak ko. Kaya wala akong time mawak ng cellphone na meron palang ganon na may mga vlog about sari-sari store, mga tips and idea kung paano mapalago yung mga business na itatayo mo. So kaya ngayon na-realize ko na marami na akong na-learn, marami na akong natutunan sa kakapanood ko sa mga other owner store business na sobrang nakaka-inspire, sobrang nakaka-inggit. Yung inggit na na-inspire ka sa kanila sa pag-handle ng business nila, malago yung business nila, na ayun, napabuti, maganda yung store, punong-puno, wall pack, ganun. So nakaka-inspired. Kaya sabi ko sa sarili ko, balang araw
i-apply ko yan sa ipapatayo ko na business ulit soon. Yes, soon. Itatayo ko ulit yung magkakapital ako ulit ng pera para sa business ko na yan. Kasi pangarap ko talaga yung business ng sari-sari store. Kaya I will do my best na mapalago siya. At ayun, mapalago siya at maging maayos. At yung mindset ko hindi na tulad ng dati na parang binibigay ko lang lahat yung paninda ko, hindi ko sinisingil, hinahayaan ko na lang yung mga taong umuutang sa akin. Yun yung na-mismanage ko sa paghawak ko ng sari-sari store, kaya nalugi siya. Akalain mo 1 month lang yung tinayo ko na sari-sari store, guys. Nakakalungkot isipin, nasara ko yun. Yung nag-order ako ng isang case na Red Horse, hindi nabalik sa akin yung capital ko. Lahat, hindi nabalik sa akin yung ginastos ko sa pagtayo ko ng sari-sari store. Nasayang lang, guys, pati yung mga kapitbahay namin ng mga lasinggero, hindi man lang naisipan o hindi man lang naalala na bayaran yung utang nila sa akin na sigarilyo o Red Horse, alak, yun, guys. Kaya sobrang nalungkot ako, kaya hindi ako nag-decide ulit na mag-business. Kaya I decide na nag-apply ako abroad. Nag-apply ako dito sa Saudi para sabi ko sa sarili ko, mag-ipon ulit ako ng pera para ipatayo ko ulit ng pangarap ko talaga na sari-sari store business or yung school supply business, yung RTW business. Pangarap ko talaga yan, guys. Ayun, kaya nag-decide ako na lumipat dito sa ibang bansa para makapag-save ng pera, para ayun nga, yung dream ko, gusto ko itayo siya ulit, ibangon siya ulit, at i-manage siya ulit ng maayos. Ayun, yun talaga yung sabi ko sa sarili ko, aayusin ko na, hindi ko nahahayaan na malugi ulit yung someday na itatayo ko na business. Sabi ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaan yun na mangyari ulit, na nalugi yung business na itatayo ko, guys. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa ibang sari-sari business owner. Sobrang nakaka-inspire yung video nyo, guys. Sobrang marami akong natutunan. Salamat sa mga advice, tips ninyo na free lang. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat, guys. Sobrang swerte namin na mga baguhan or magtatayo ulit ng sari-sari business or store business. Marami na kaming natutunan. Marami na kaming na-learn. Mga discarded tips, idea tips, and manage at pag-handle tips sa tama paghawak ng negosyo or sari-sari store. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa inyo, guys, dahil nandyan lang kayo sa YouTube, hindi kayo nagsasawang mag-upload about sa mga tips and ideas, discarded tips na yan. Ang galing, nakaka-inspired kayo. Maraming salamat, guys, and sana more videos, more upload, and God bless all. Ako nga pala, si Ana May Vargas Benevista, guys. Magpapaalam na ako kasi may trabaho pa ako ngayon. Iniwan ko lang yung trabaho ko. Ilongga nga pala ako, guys, baka magtaka kayo sa Tagalog ko. Pasensya na kasi putol-putol kasi Ilongga ako. Ilonggo, taga Iloilo. Hi, guys, kamusta? Bye, guys. Ingat kayo. Love you more. Follow naman. Subscribe. Alea Chris Vergara. Maraming salamat. Bye!